6 na minuto po makalipas ang alas 9 ng gabi. Ito naman po ang ipinadalang report ng 8th Infantry Division ng Philippine Army mula dyan sa lalawigan ng Samar at Leyte. Ang mga masisipag na tauhan ni Major General Mario Chan ay nagbigay ng kanilang ulat sa mga military operations ng dagdag puwersa ng Army. Matapos mong tumugon sa direktiba ni Army Chief Lieutenant General Arturo Ortiz, nagkaroon ng deployment ang 87 Infantry Battalion, 8th Infantry Division Stormtroopers. Itong padala ni Colonel Noel Vestuir. Kumusta ka raw? Sabi ni Lieutenant Colonel Armand Rico. Narito siya ngayon sa NCRCOM. Ilan ba yung nadistino sa NCRCOM na kasama ni Colonel Armand Rico? Masisipag itong mga kasama ninyo, ha? Toto Vestuir. Yung nga palang tawag sa iyo ni Mig. Kumusta ka rin daw? Sabi ni Lieutenant Colonel Miguel Ernesto Ocol ng Philippine Air Force. Ha, Toto? Okay, ito. Ito ng report ng 8th Infantry Division mula sa lalawigan ng Samar. Upang lalo pang paigtingin ang kampanya ng pamahalaan laban sa insurensiya sa Region 8, isa pang batalyon ng Philippine Army ang idineploy ng 8th Infantry Division sa isla ng Samar noong ika-11 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon kay Major General Mario F. Chan, Commander ng naturang dibisyon, matapos sumailalim sa isang organizational training ng 87th Infantry Hinirang Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Leo Lorenzo Manruñal, ay handa na upang i-deploy at tumulong upang lalo pang pag-ibayuhin at paigtingin ang pagtutugi sa mga natitirang kasapi ng Armadong New People's Army sa tatlong lalawigan ng Samar. Matatanda ang binuo ang 87 IB noong nagdaang Abril at kaagad ngang dumaan sa isang pagsasanay na ginanap sa Barangay Arena San Jorge, Samar. Maliban sa nasabing pagsasanay, pinalakas din ang mga mission essential equipment ng naturang batalyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga makabagong kagamitang pangdigma, mga communications equipment na bahagi ng modernization program ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Kabilang sa mga makabagong kagamitan na ito ay mga cruiser weapons na K3, squad automatic weapons, 90mm recoilless rifles, mortars, grenade launchers, submachine guns, mga Harris radios at iba pa. Sa pamamagitan ng kanilang masusing pagsasanay at sa mga naturang kagamitan, malaki ang paniniwala ng Major General Chan na ang 87th Infantry Battalion ay may sapat na nakahandaan upang gampanan ang kanilang tungkulin at makatulong sa kampanya ng pamahalaan upang wakasan na ang insurhensiya dito sa Region 8. Ang aming inaasam-asam ay kayo ang magtatapos at magbibigay ng tuldok ng laban ng insurreksyon sa buong Pilipinas. The people of Samar, rest assured that with the 87th Infantry Battalion as an additional battalion of the 8th Infantry Division, that you can already sleep peacefully at night while our soldiers will guard your houses against any criminality held in your area. Sa isinagawang simpleng send-off ceremony noong ika-11 ng Oktubre, binigyan din ni Major General Chan ang kahalagahan ng katatapos lamang na pagsasanay ng mga kasapi ng naturang unit. Kanya ding pinaalala sa mga sundalo ng 87 IB ang kanilang sinumpaang tungkuling proteksyonan ang karapatang pantao di lamang ng mga mamamayan kundi maging ng mga nahuling kalaban. Ito natin yung NPA at saka yung nandun na kasama nila. Hindi yung taong bayan. Malinaw? Yes, sir! Hindi yung komunidad. Ang kalaban natin yung NPA, yung may baril. At saka yung kagrupo nila doon. Kung matatandaan, 16 na kampo ng teroristang New People's Army ang natuklasan at napasa ilalim sa kamay ng tropa ng pamahalaan noong mga nakarang araw sa boundary ng tatlong lalawigan ng Samar. Kaugnay nito, 11 ring magkakasunod na sagupan ang naganap sa pamamagitan ng tropa ng pamahalaan at ng mga rebelding NPA. Katunayan nito, isa pang sagupan ang naganap sa pamamagitan ng tropa ng 34th Infantry Battalion sa pamumuno ni 2nd Lieutenant Collado at ng mahigit kumulang 10 mga rebelding NPA sa Barangay Gusa, San Jose Libuan, Samar noong ika-10 ng Oktubre, dakong alas 5:45 ng hapon. Wala namang naiulat na nasugatan sa magkabilang panig. Bungsod nito, pinaniniwala ang patuloy pa rin sa pagtatago ang mga grupo ng mga bandidong NPA na nakasagupan ng tropa ng pamahalaan sa naturang lugar.
Noong araw ding Martes, ika-12 ng Oktubre, dakong alas 9 ng umaga, isa pang sagupaan ang naganap sa pamamagitan ng tropa ng 28th IB sa pamumuno ni First Lieutenant Julius Muico at ang di umano'y humigit kumulang sa 7 armadong teroristang NPA sa barangay Makatingog, Calbayog City. Nasamsam ng tropang 28th IB ang isang M16 Armalite rifle sa naturang sagupaan pagkaraang iwanan ito ng mga nagsipagtakbuhang NPA. Wala namang naiulat na nasaktan sa grupo ng magkabilang panig. Sa pamamagitan ng pagde-deploy ng karagdagang pwersa ng tropa ng kasundaluhan, inaasahang malaki ang maitutulong ito upang masugpo ang mga nalalabing armadong NPA sa naturang lugar. Masasabi na isang malaking tagumpay sa kampanya laban sa insurensiya ang isinagawang operasyon ng 8th Infantry Division makaraang masamsam ng tropa ng pamahalaan ng mga matataas na kalibre ng mga baril, mga kagamitang pandigma, mga communications equipment, mga kampo ng NPA at iba pa. Ayon pa rin kay Major General Chan, bagamat maituturing na isang malaking kawalan sa revolusyonaryong hukbo ang naturang mga pangyayari, kanya pa rin iniutos ang patuloy na pagtugi sa naturang bandidong grupo. Sa kabila nito, nanawagan din ang punong general sa mga NPA sa naturang lugar na bukas pa rin ang mga kamay ng ating pamahalaan upang sila'y tanggapin at nakahandang tumulong upang sa muli sila ay mabigyan ng pagkakataong mamuhay ng matahimik kasama ang kanilang mga pamilya. Sa pagwawakas ng general, kanyang binigyan din ang tunay na kasiyahan bilang isang military commander ay magaganap sa pamamagitan ng pagyakap sa mga nagbalik loob ng mga NPA upang sila ay matulungang maging produktibo at kontentong mga mamamayan ng ating bansa. Okay, maraming salamat kay Colonel Noel Bestuir na nagpadala ng video report na yan. Congratulations sa Commanding General ng 8th Infantry Division, Major General Chan, sa aktibo mong mga tauhan dyan. Eto, may isa pang video report naman tayo ibinahagi ng Philippine Air Force na lumahok dito sa Fun Run at pinangunahan ng kanilang Commanding General, Lieutenant General Oscar Rabena, noong nakaraang linggo. Pakinggan natin at panoorin ang report ni Jonah Ang ng Public Affairs Office ng Philippine Air Force. Ipinadala ng Philippine Air Force ang malakas na delegasyon nito bilang suporta sa 10-10-10 a Run for Pasig River nagnanap sa Luneta noong linggo. Pinangunahan ni Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Oscar H. Rabena kasama ng mga senior officials at staff ang 300 miyembro ng Philippine Air Force contingent na bahagi ng 175,000 participants na lumahok para sa makasaysayang aktibidad. 100 piso ang registration fee para sa nasabing event. Nagtipon-tipon ang napakalaking bilang ng tao, pawang mula sa grupo ng edukasyon, religious groups, government at non-government agencies, pulisya at militar, negosyo at pribadong institusyon sa 3 starting points sa SM Mall of Asia, CCP Complex at Ayala Avenue sa Makati City. Si dating Pangulong Fidel V. Ramos na kasama ang kanyang may bahay na si Ming ang siyang nagpaputok ng starting gun bilang tanda ng sabay-sabay na pagbubukas ng aktibidad. Bagamat hindi likas na paligsahan, pinarangalan din ng KBPIP ang mga nanguna sa karera ng mga cash prizes at medalya na ginawa ng mga nirelocate sa Bayan ni Juan sa South Bill 7 sa Kalawan, Laguna. Binigyan din ng baller bracelets ang lahat ng mga nagsilahok matapos ang karera. Sa kabila ng init, nanatili ang mga tao pagkatapos ng fun run para manood ng programa na nagtatampok sa mga kilalang banda at artista ng ABS-CBN. Ang fun run na inorganisa ng Kapit-Bisig para sa Ilog Pasig ay naglalayon na makapagmulat ng kaalaman at makalikom ng pondo para sa rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Hangad ng KBPIP na makalikom ng aabot sa 12 million pesos mula sa aktibidad na siyang popondo sa paglilinis ng Estero de San Miguel, isang bahagi ng Ilog Pasig. Taong 2009 na magsimula ang KBPIP sa dredging operation at relocation ng mga informal settlers ng Estero de Paco, isang daluyan din patungong Pasig River. Kabilang sa mga malalaking personalidad na sumali sa aktibidad ay sina boxing superstar at Sarangani Representative Manny Pacquiao,
Dayan Castillejo, Vice President Jejo Marbinay, Mayors Alfredo Lim ng Manila at Antonino Calixto ng Pasay, Metro Manila Development Authority Chairman Francis Tolentino, El Shaddai Leader Mike Velarde at Presidential Sister Bossy Aquino Cruz. Ang napakalaking kapal ng tao na 5 beses na mga lumahok noong nakaraang taon ang siyang pinakamalaki na makasaysayang karera sa buong mundo.